blessings today. So can we lift up our hands today? I won't live yesterday, still my tomorrow. My God is telling me to get out of the shallow, turning my circumstance into a testimony. Launches me into the depths of His power and glory. I'm leaping tonight. Fear is not my destiny. Everybody look at me. Jesus, I am diving in to meet you on a deeper level. I am diving in deeper than before, deeper than before. I'm diving in, stepping out of shallow waters. I am diving in deeper than before. Watch me do the dive. Come on, let's clap our hands for Jesus. I won't let my yesterday steal my tomorrow. 'Cause my God is telling me. Can sit down. Wow. Hallelujah. What a worship. Naramdaman niyo ba ang Panginoon? Amen. Kung tayo po ay naramdaman natin ang Panginoon, pwede ba ibigay natin ang pinakamataas na palakpak ngayon sa ating Panginoon? Hallelujah. Wow. Welcome to the second service of our church, no? And lagi ko sinasabi, welcome home from your CRG Gentry family. No? Bakit lagi kong sinasabi na welcome home? Kasi ako naniniwala na minsan no, sa ating mga buhay, pag tayo po ay sa labas, tayo minsan ay nalalayo sa Panginoon. And we are not conscious na we at times drift away from His presence. Kaya tuwing tayo po ay magkatipon, I always acknowledge and invoke that we are coming home to our Lord. Amen? Sige po, palakpakan po natin muli ang ating Diyos. Hallelujah. Bagamat sa panahon na ito ay punong-puno ng mga hindi magagandang images, no? Ang ating mga television, no? Nakita niyo ba ito yung mga image na yan?
Wow, no? Para lang siyang mga skyrocketing objects, pero yan po ay mga missiles, mga war heads, no? Na tinatapon ng magkabilang nation, yung Iran at saka yung Israel. No? Parang ginawa ng canvas, no? Yung ating skylines, yung skylines ng Middle East, no? Because of yung exchange of massive weapons of mass destructions na mga innocent naman na mga civilians ang mga nadadamay. Ang Israel ay meron silang Iron Dome na tinatawag or Iron Curtain, pero sa dami ng mga pinakawalan ng Iran ay ang daming mga talagang nagkaroon ng disgrasya, no, sa mga, sabi nga nila, sa mga hospitals, mga residential areas, no, doon napunta ang mga bomba na or mga missile na pinakawalan ng Iran. Wow. It's really an alarming conflict, no? Kasi nga pag hindi ito napigilan, some say it could escalate into World War III, no? Pero alam po natin na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Amen po ba? Na ang sabi ng iba, ito na ba ang fulfillment ng mga prophecy sa Old Testament, no? In I think it's Zechariah 12, no, nakalagay doon na iipon ang mga iba-ibang bansa against Israel and will stand against this nation. Pero hindi pababayaan ng Diyos ang bayang Israel, and those who will stand against this country will reap, no, the wrath of God. No, ganun katindi ang salita ng Diyos na magpasanggang ngayon, kahit napakaliit na bansa, ay hindi pinabayaan ng Panginoon dahil ito ay kanyang pinili. At dito niya piniling i-reveal ang kanyang sarili. Una, sa kanyang piniling mga tao ang Israel at of course, sa atin later on. Amen? So, ito rin ba ay fulfillment na rin ng sinasabi doon sa Ezekiel 37:38? No, yung Magog at saka Gog, no? Na sama-sama silang aabante sa Israel, no? Hindi natin alam, no? Pero the Bible says, no, na mangyayari mga bagay na yon. It seems like ito ay parang paunang mga installment ng mga mangyayari at patuloy na mangyayari, no, to pave the way for the coming again of our Lord Jesus Christ. Pero siyempre, nandoon yung assurance, no, sa bansang yon, kaya they are at peace, di ba? No? Kahit na sila po ay inaatake, parang sa kanila ay talaga ang pagtitiwala nila sa Diyos ay hindi natitinag. No? Ang hatred towards Israel starts during the biblical times. No? Kung yun naalala, no, nung si Moses ay pinanganak, di ba? No, lahat ng mga batang lalaki ng Israel, ng mga Jewish people, no, ay pinatay at tinapon sa ilog. No, during the time of Queen Esther, no? At talagang incidentally, ng lugar ng Iran ay yung dating lugar ng Persia where yung asawa ni ni Queen ng ating pinag-usapan kanina, no, ay doon, no? Kaya yung kanyang tiyuhin na si Mordecai, yung tumulong sa kanya, no, ay nalaman na si Haman, no, ay ng king, no, na parang pinagkitiwalaan ng king, ang kanyang balak ay because of his hatred towards the Jew, ay inannihilate, no, lilipunin ang mga Jewish people. Buti na lang at matapang si Queen Esther, no? At ngayon ay hindi ito natuloy.
And of course, just recently in our recent history, alam natin na si Hitler, ano, na pag-aralan natin po yan sa atin pong history, ano, na si Hitler at saka si Stalin ay makarami ding mga Jewish people na genocide. No? Ito po yung walang habas sa pagpapatay sa mga tao na walang kasalanan kung hindi ang maging isang Jew, no? Maging isang lahi ng Panginoon. No? So dito natin makikita, tawag nila dito ay anti-Semitism na very, very evident today. No? Kung inyong nakikita sa Google, no? Billions of Google hits, no? Ay na-acquire ng phrase na destroy Israel. Pero tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Amen? Kahit gaano kalit na bansa, superpower ang kalaban, ito po ay mananatiling matatag magpakailanman katulad ng kanyang salita. No, in fact, sabi ng Diyos, no, ang kanyang salita ay mananatili kailanman, mawawala ang lahat. Pero ang kanyang salita ay hinding-hindi maglalaho. No? Sige, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pero hindi po yan yung ating topic today, no? But it has, of course, a relation. Kasi kahit anuman ang nangyayari sa kapaligiran po natin, we are assured, no, of the peace from the Lord. No? Yung kapayapaan sa ating mga puso, no, na ibinibigay ng ating Panginoon ay mananatili habang patuloy tayong nagtitiwala sa Kanya. No, kaya yung title ng aking isi-share sa inyo today is Peace Amidst the Storm. No, again, peace amid the storm. Ang peace natin, yung mga storms natin, hindi lang naman ito yung mga nangyayari, no? Particularly doon sa Iran at saka sa Israel. No? Hindi na tayo lalayo para makita natin na marami tayong troubles in life. 'Di ba? Ang politics natin ay nakakarindi na, 'di ba, no? Parang parang hindi mo na alam kung ano yung totoo, ano? Minsan yung ating mga anak, parang nahihirapan tayong disiplinahin because their time is already spent doon sa social media. No? Yung information nila galing na lahat sa social media. Alam naman natin kung anong social media. No? Most of them, no, ay fake news niya. Hindi mo na alam kung ano yung totoo doon at saka yung hindi. We live in a world na full of trouble. And yet, God has promised us something. You know? Ang promise ng Panginoon ay bibigyan niya tayo ng kapayapaan. Amen? Kaya kapayapaan na hindi maintindihan ng mundong ito. Kapayapaan na hindi katulad ng inaasahan ng mundong ito. Ito po yung ating texto for today. No? I have told you all this so that you may have peace in me. Here on earth, you'll have many trials and sorrows, but take heart because I have overcome the world. Wow. So, natural pala ang trials and sorrows. Ano? Ito pala ay kaakibat ng ating existence. No? Because of sin, trials and sorrows also existed. No? Yung mga troubles na mayroon po tayo, naging natural na rin. Amen po ba? Sabi nga ng isang pastor, no? Sabi niya, you're either in a storm, coming out of a storm, or heading into a storm. Lahat tayo, walang exemption. No? Hindi ko lang alam kung anong mga stage of your life today as far as storm is concerned. Kayo po ba ay katatapos lang storm sa buhay ninyo? Or are you experiencing storm today? Or maybe you are heading into a storm. You are preparing yourself. Alam nyo, heading into a storm is actually preparing yourself into a storm. No, kaya tayo may mga preaching na katulad nito para lagi tayong handa. At tayo po ay nakakarinig ng totoong sinasabi ng Panginoon. Kasi many people will say, mag-Christian ka para wala ka ng problema.
Pambihira. No? Di ba ganun yung sinasabi ng iba? Na siguro mas maging magaan ang buhay. Yun ang mayroong konting katotohanan. Or, depende sa ano natin, no, sa pag-appreciate. If we rely and surrender ourselves to God, tiyak ako, maging magaan ang ating buhay. Kasi yun ang pangako niya. No? Mabigat ang buhay. Pero pag ibigay natin ito sa Panginoon, come to me, sabi ng Panginoon, for my burden is light. Amen po ba? Ang gusto ng Panginoon, ibigay natin ito sa Kanya. So, hindi ko alam kung ano stage tayo ngayon sa ating buhay. Pero the same post, no, sa X, yung dating Twitter ng pastor na ito, sinabi niya, dinugtungan niya ito, sabi niya, but remember, in all three seasons, God is in control. And God is good. Amen? Sige, palakpakan mo naman po natin ang Panginoon. God is good. All the time. So, ibig sabihin, hindi nagbabago yon. No, God's goodness is constant. No, kahit ano pa man ang naranasan natin ngayon sa ating mga buhay, God will always be in control. Amen? That's a very comforting assurance for us Christian. No? Pero specifically, no, sabi ng Panginoon dito sa mga last words niya, no, sa kanyang mga disipulo, no, in John 14:27, sabi niya, I am leaving you with a gift. Peace of mind and heart. Wow. Gift pala yun, no? And the peace I give is a gift the world cannot give. So don't be troubled or afraid. Wow. Hallelujah. Sige, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Binigyan pala tayo ng Panginoon ng regalong ito. At ito po ay kapayapaan. Amen? No? So, kailangan tanggapin natin ito, yung kapayapaan na ito, na binibigay sa atin ng ating Diyos. I have here 3 points, no, that will emanate from this verse. And I hope na makakatulong po sa atin ito whenever we face storm in our lives. At kung wala man tayo ngayong storm, sana all, di ba? Kung wala man tayo ngayong storm, I think makakatulong sa atin ito to beef up and prepare so that when storm comes, which is very natural, na talagang lalapit sa iyo yun, ang storm na yun, tayo po ay handang-handa na. No, manok lang yun sa atin, no? Chicken lang, no? O kaya peanut lang yun sa atin. Maning-mani lang po yun sa atin because we have already prepared for the worst. Amen po ba? Excited na ba kayo? Sige, palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Yung unang points ay, yung peace na binibigay sa atin ng Panginoon ay personal. Wow. Personal peace. Sabi nga natin, personal. Wow. It comes from Jesus Himself. At siya mismo ang nagsabi nito. No, in the NIV translation of our verse, sabi diyan, peace I leave you, my peace. Sabi nga natin, my peace. My peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your heart be troubled and do not be afraid. So galing pala yun sa Diyos. No, yung gift na yon, yung peace na yon. Wow. Wow. Our God is actually a personal God. No? Kaya anuman yung mga needs natin, no? Anumang mga prayers natin, dapat po 'yon ay lagi nating binibigay sa Panginoon personally. No? Nakakatulong yung mga pastor natin, no, nakakatulong yung iba. No, kasi may tayong tinatawag na interceding prayer, no? Yung kumari ako I am praying for you, I'll be praying for others, no? That's actually the best prayer that a person could ever have. Yung ang prayer mo na hindi na patungkol sa iyo. No? Sino dito yung lagi na lang prayer niya, ako po, Lord bless mo po ako, Lord, ako. Meron ganun ba? Parang ako na lang lagi, ganun. Alam nyo,
ang mature na Kristiyano, ang prayer niya lagi, Lord, i-bless mo yung mga anak ko. I-bless mo yung... Hindi na sa kanya eh. Tama po ba ako? Yun po ang mature na Kristiyano. Kasi alam niya na alam na ng Diyos ang pangangailangan niya. No? This is part of a redemptive love na sinasa. Magagaling dito yung mga nanay, tama ba? Ang mga nanay, alam ko yung pinipray nila yung mga anak, mga apo, mga asawa. Parang hindi na yung... Amen! Tama po ba? Hallelujah! At alam nyo yung mga bagay na yan, no, na sinasabi kong personal, no, ay iba-iba po yan. At depende po yan sa ating relasyon, which is also personal, to the Lord. Amen po ba? Iba-iba eh. Like ko sinasabi na iba-iba po yung ating mga takbo, iba-iba po yung ating mga lakad. What God has dealt to one person, maybe iba sa ibang person. Kaya don't compare your situations with others. Kasi personal ang Diyos natin. At ang pinakamaganda dito, yung personal, yung peace na gusto niyang ibigay, galing mismo sa Kanya. Wow! Na hindi yung galing sa mundo, tapos ibibigay niya sa iyo, galing sa iba, ibibigay niya sa iyo. It comes from Him personally. Amen! No? Yan po yung binibigay niya sa atin. Jesus gives His personal peace. It is the peace that Jesus has Himself. And this was demonstrated by Him nung nandito siya sa lupa. No? Pinakita niya ito mismo, yung klase na peace na ito. Ano? Una-una, no, whenever the disciples were in a panic, He was at peace and in control. No? Kailan ba nangyari yon? No? Nalala niyo yung nung sila po ay nag-cross ng sea sa Galilee, they were in the boat. Tapos si Jesus ay at peace, natutulog lang siya. Tapos nagkaroon ng bagyo. And siyempre, everybody went on panic. No? Kahit na alam naman nila na ang kasama nila ay si Lord. No? Kahit na nakita na nila with all, no, both of their eyes, no, yung mga miracles ng Panginoon doon sa kabilang ibayo. Aba, nung bumagyo, ano na kaagad sila? Sabi pa nila kay Lord, don't you care? Pambira, don't you care, di ba? Kung alam na nila kung ano ang puso ng Panginoon para sa kanila. So that's the kind of peace, no, na dinisplay ng ating Panginoon. At yun po ang binibigay niya sa inyo ngayon. Hello? Na kahit may bagyo, ay pwede tayong mag-relax. Dahil may Diyos tayo na hindi tayo pababayaan. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, relax ka lang. Ayan, relax ka lang. Kasi may Diyos ka. Whenever His enemies were fighting Him, He was at peace and in control. Alam mo, pag mayroon kang purpose sa buhay, hindi mo na papansinin yung iba eh. Yung mga nang-aasar sa'yo, no? Magiging asar, talo. Tandaan niyo po yan. Basta sa tama po tayo, huwag na natin patulan. No? Huwag tayo patola. No? Huwag natin patulan. Yung mga taong, ang pakay lang sa atin ay inisin tayo. No? Ang pakay lang sa atin ay i-provoke tayo. Huwag. No? Look at Jesus. Nung siya po ay inaresto ng mga tao, ng mga powerful during the time, no? Wala. He willingly, surrendered Himself to them. He is so at peace because He knows kung ano yung ginagawa niya. He knows His purpose. He knows na kailangan niya mag-self-control dahil alam niya kung ano yung kanyang kailangang tapusin. He knows na ang kanyang objective is to go to the cross, no? And offer His life for you, kapatid, for me, and for all of us. That's how we are so loved by the Lord. No? Kaya yung peace na yun ay binibigay niya sa atin. Kaya ngayon, kung pinoprovoke kayo ng ibang tao, ng mga asawa niyo, yung mga anak niyo, di ba ganun minsan? No? Yung mga taong hindi natin in-expect, no, na mag-provoke sa atin, yun pa yung nag-provoke sa atin. Tama po ba ako?
Pero alam po natin, no, na kung may peace po tayo na galing sa Panginoon, dapat mayroon tayong control na sa ating mga sarili. Peace is actually one of the fruit of the Spirit. Number 3 siya doon, di ba? Tama? Love, joy, and peace. Nandun po siya. No? At yun ang binibigay ngayon sa atin ng ating Panginoon personally. Amen? Now, whenever Satan gave Jesus his best shot, Jesus was one at peace and in control. Ito ay makikita natin sa temptation, di ba? Doon talagang pinakita no ni Satanas kung paano niya talagang galitin ang ating Panginoon, pero hindi pumatol ang ating Panginoon No, talagang naging calm siya, naging circumspect siya. Alam niya na ganito lang ang ginagawa ng kalaban para siya ay ma-distract. And he remained he remained so yung humility niya ay nandun pa rin sa kanyang puso na para bagang kahit na tinatapak-tapakan na siya ni Satan, no? Talagang patuloy pa rin, no, yung kanyang parang heads up, and he knows what, parang sinasabi niya kay Satan, I know what I am doing. At times, mga kapatid, no, dahil sa mundong ito, pag sinasabi nating silence, meekness, surrender, these are things na sabi ng mundong ito, weakness yan. Weakness, ay tahimik yan siya, ay gentle lang siya. Hindi pwede yan sa mundo. Di ba? Pero alam niyo po, there is power in weakness. There is power in humility. There is power in just being not blurting out something na alam mo na pwedeng magsindi. Kumbaga, magsindi ng apoy at magsindi ng quarrel. Amen po ba? That's power. Amen. Amen po ba? That's the peace that God wants to give you. Amen. The personal peace. Pero minsan kasi sinasabi natin na, wow, no, Diyos kasi siya No? Yes, Diyos siya. Pero gusto niyang ibigay ito sa iyo. Gusto ng Panginoon ma-empower ka, kapatid. Amen. No, gusto niya magtagumpay ka. Kung anong storm, anong trouble mayroon ka sa iyong buhay. Kapatid, yung peace na yun ay galing lang naman sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yan pong sinasabi ng Colossians 1, verse 16 to 17. Sabi diyan, for in Him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities, all things have been created through Him and for Him. Wow! So may struggle ka ba ngayon, kapatid, tungkol sa mga kapangyarihan no, na above yours, like your boss, or you're probably employer mo, no, na parang pinapahirapan ka. Wow, mas mataas pa din ng Diyos. Amen. Mas mataas pa din ng Diyos. Or maybe you have this problem now na you feel like hindi mo kaya. No, kasi napakalaki. Imposible. Matagal ko ng problema to, kaya hindi na ito pwedeng solusyonan. Wow. I want to tell you, kapatid, that even if your problem is the biggest to you, no, mas biggest pa rin ang Diyos na iyong sinasamba. Kaya, sige palakpakan po natin ang Diyos. Huwag mong tingnan how big is your problem. Tingnan mo how big is the God you serve. Amen? He is the one who is offering to you peace right now. Kapayapaan. Kaya huwag ka na mag-worry. Don't be afraid. No? Kasi sabi nga sa gospel, no, wala namang maidadagdag na kahit konting ambag ang iyong pag-worry sa iyong buhay. Wala. Nada. Wala. No? Wala talaga kahit isa. Kaya, why worry? No? Instead of worrying, just trust in God. Maybe you feel like hindi na mabubuo
ang aking pamilya. Hindi na mabubuo ang nasirang bagay na mayroon po ako. Na-shatter na yung dream ko. Wow. Ang ating Panginoon, kayang-kayang gawin yan. May pag-asa kung mayroon tayong Diyos na sinasamba. Amen? Kaya, because Jesus holds everything together, we don't have to fall apart. Amen? God is a God of wholeness. Actually, yung peace, no, na shalom, ang ibig sabihin niyan ay wholeness, no, perfection, no, fulfillment. Yan po yung ibig sabihin ng sinasabi nating peace. And God wants to personally give it to you. Secondly, no, it's not only a peace that is personal, this is also a presented peace. No, it is a gift. Sabihin nga natin, gift. No, regalo lang ng pakapatid ng Panginoon ito sa atin. No, at times we work hard to earn peace. No, ang iba yan ay pumupunta pa sa mga isla, sa mga magagandang vacation spot, no, sa mga isla, ganyan po. O kaya at times pinapataas yung mga pader, di ba? No, para maging ayoko nang may mga nakikita pa mga tao diyan, hindi sir baka nakawan pa kami pambira, no. So pinapataas yung mga ano nila, no, yung mga pader, ganyan, ano. Pero alam niyo po, you can never work out real peace. You can never work out real peace. It is only presented. It is only a gift. Ito po ay gift na galing sa Panginoon. Ito po yung gusto kong i-share sa inyo. This is the NLT version. No, yung binasa natin kanina. Sabi diyan, I am leaving you with a gift. Peace of mind and heart. And the peace I give is a gift the world cannot give. So don't be troubled or afraid. Wow. No? This is the kind of gift na hindi may bigay ng mundong ito. No? At makikita natin dito that just like salvation, no? Ay dapat tinatanggap natin. Pag gift, tinatanggap lang yun eh. Tama po ba? No? Binibili mo pa ba yung gift kung ikaw yung tatanggap? Hindi. Binibigay yun sa iyo, pero hindi mo yun mapasayo kung hindi mo tatanggapin. Parang salvation din. So I want you to see this, no, as an illustration or ikukumpara natin, no, sa salvation ang peace. Kasi gift, ang salvation is gift din, di ba? No? In Isaiah 59:2, sabi diyan, but your iniquities have separated you from your God. Your sins have hidden His face from you so that He will not hear. So ito yung kalagayan natin. Nang tayo po ay hindi ba natin tinanggap ang Panginoon bilang ating Panginoon na tagapagligtas. We are filthy, no? Marumi po tayo. At hindi tayo napapakinggan ng Panginoon because of our sins. So alam niyo po, ang Panginoon pa rin ang gumawa ng kaparaanan. No? In Romans, ito po ang sinasabi din. You see, at just the right time when we were still powerless, Christ died for the ungodly. No? Very rarely will anyone die for a righteous person. Though for a good person, someone might possibly dare to die. But God demonstrates His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. So, hindi pala tayo ang nag-work out ng ating salvation. No, sabi nga sa Ephesians, no, 2:8 ay 8-9, for it is by grace you've been saved through faith. This is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. So, ang salvation is clearly a gift. In the same way, yung peace is also a gift, no, na kailangan nating tanggapin. Amen po ba? No, so tinatanggap nyo ba, no, ang kapayapaan ngayon ng Panginoon? Amen. Parang walang tumanggap na. You gusto nyo i-work out. Alam nyo, when you say gift, no, hindi mo na kailangan itong paghirapan.
binibigay lang ito sa'yo. And our responsibility, hello, baka sabihin natin, ay, bakit kaya ako walang, kahit na Kristiyano ako, pero parang troubled pa rin ako na troubled. Because probably you have not kept it. Amen? That's our responsibility. Dapat, pinipreserve natin ito. Tinanggap natin, ingatan natin ito. No, how do we keep this peace? No, na manatili sa ating mga puso. No. Sabi sa Ephesians 4:6-7, sabi doon, do not be anxious about anything, but in every situation, by what? By prayer. Ganun pala, no? The way to peace is actually prayer. No, madali lang siya eh. Peace, prayer. Kaya nga pala, pag tayo po ay nagpipray, no? Nag-iiba, dati, troubled na troubled ka, no? Pero pag nag-pray ka na, pag kinausap mo na si Lord, parang nag-iiba na yung problema mo. Parang gumagaan na siya. Nagkakaroon ka na ng peace. Because peace, no, preserves your prayer. No? Pag nagpe-pray ka, nagkakaroon ka ng tiwala sa Panginoon. Amen po ba? Kasi kung hindi ka magpe-pray, kaya ko na to eh. Huwag ko na disturbihin si God. Wow, ganun po. Sometimes ganun tayo. We want to take control of something. Pero God will see to it na malalaman mo na kailangan mo siya. Amen. Most of the time, lalapit lang tayo sa Panginoon kung kailangan natin siya. Kaya minsan, inaalaw ng Lord yung pangangailangan natin. No? Hello? Inaalaw ni Lord yan para lumapit tayo sa Kanya. Pero kung alam nyo po, ito yung technique. Kahit wala kang pangangailangan, lumapit ka lagi sa Panginoon, tiyak ako, hindi ka na magkakaroon ng pangangailangang malaki sa buhay. Amen? Kasi lumalapit ka sa Diyos eh. Bakit ka pa niya pababayaan? Hello? Kasi ang gusto lang ng Diyos ay lagi tayong kausap niya. Ano? Kaya, you know what? Prayer is actually a thing na at times, we feel na ito po ay religiously ginagawa. Or parang kailangan nakaluhod ka, kailangan may position talaga ng prayer. Actually, pwede ka mag-pray. No? Although, sinasabi ko na in communal worship, dapat may order ang prayer natin. Amen. Pag dito, siyempre, may order ang prayer. But at times, no, there are occasions na kahit nakamotor ka, pwede ka mag-pray. Alang luluhod ka mag-pray, pambira mo naman, no? Di ba? Tama? No? Kahit na ikaw po ay naliligo, nagpe-pray ka, tama po ba ako doon? Di ba? Kasi sabi na, dapat pag nag-pray, nakaluhod talaga. Totoo din naman yun. O kaya'y talagang nakaupo ka and you're in a position of prayer. If you are in a communal worship or sa pagkakataon na dapat ganun talaga. Amen po ba? Pero, kaya nga sabi ng sulat isa sa mga sulat ni Pablo, pray without ceasing. Sabi ni Pablo, no, pwede ka pala na mag-pray na hindi tumitigil habang ikaw po ay dilat at hindi natutulog. Pwede pala yun. How? Lagi ka dapat conscious. Ganun lang po. Consciousness. No? Nakaranas na kayo nag-pray na hindi kayo nagsasalita? Sino dito yung nagpe-pray na hindi nagsasalita? Ako po, lagi ako nagpe-pray, hindi ako nagsasalita, in spirit lang. Amen! Ganun po, prayer po yun. Amen po ba? Hindi kailangan ng prayer, ganun ka talaga. Hindi naman. Pwede naman na nasa isip mo. Nababasa ba ni Lord ang isip mo? Palagay ko. Napakagaling ni Lord. Tama po ba ako? Kaya pwede talaga na oras-oras, minuto kapatid, ay nananalangin ka. Pastor, nagluluto po ako. Paano ako manalangin? Pero nagpipray ka pa rin. Tama po ba? Naranasan nyo ba yon? That's praying unceasingly to the Lord. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya, tiyak ako, pag yun laging ginagawa nyo, wala kayong masyadong worries. Maging magandang mukha, lagi. Hindi kulukulubot lagi. Bakit?
Kasi wala ka ng worry, binigay mo kay Lord eh. Sabi ni Lord dun sa gospel, come to me, all of you who are heavily laden, and I will give you rest. Ang problema, inaangkin natin. Gusto natin maging Sharon Cuneta. Ano po? Ano ba yung Sharon Cuneta? Ha? Pasan ko ang daigdig. Gusto natin yan madrama, di ba? Gusto natin madramang buhay lagi. Pwede naman na ibibigay kay Lord. Palakpakan natin si Lord. Yan si Lord, oh. Amen? Hallelujah. 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 Yes. Yan po ang Diyos na ating sinasamba. At pangatlo, ito dito na po ako magtatapos sa third point. Hindi lang siya personal peace, hindi lang siya presented peace or a peace that is a gift. Ito rin po ay perfect peace. Wow. No? Alam nyo, sabi nga nila walang perfect, pero kay God laging may perfect. 'Di ba? Wala din daw forever. Tama. Naniwala ba kayo doon? Walang forever? Mayroon. Kay Lord, may forever. Amen? May forever kay Lord. Hello! Hallelujah! Ang sabi diyan, peace I leave you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. No, sa iba, galing mismo sa Kanya eh. Pag galing kay Lord, perfect yan. Tama? Tama? Antayin lang natin, no? Minsan kasi pinapangunahan natin si Lord. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. No? Kung ang peace mo ay galing sa mundong ito, galing sa pera, ay may peace na ako kasi may 1 million ako sa bangko. Hindi perfect peace yun kasi pwede ma-hold up. Pwede ma-hold up yun, di ba? Or ako'y isang empleyado ng isang napakatibay na kumpanya. Na malugi na yung Pilipinas, pero yung kumpanya ko ay hindi, kasi multinational po siya. Well, pwede nga naman, di ba? Pero alam niyo po, yung perfect na peace talaga nanggagaling lang sa Panginoon. Amen. Naniwala ba kayo doon? Alam niyo, ang mundo kasi, no, ang definition nila ng peace ay yung wala silang utang, wala silang wala silang mga balances, no, tapos healthy, ano pa ba? May bahay na malaking-malaki, 'yun ang peace, no, para sa mundo. Ano? Absence ng trouble, absence ng bad relationship, no? 'Yun po yung absence. Yung peace sa world na ito. Pero alam niyo po, ang peace na ino-offer ni God ay iba, no? Peace isn't found in the absence of trouble, but it is found in the presence of God. Yun po yung ino-offer ng Lord. Kasi sa presensya ng Panginoon, wala nang ibang bagay na mararamdaman ka eh. Naranasan niyo ba yun? Kahit dito sa lupa. Alam niyo, we can feel the presence of God in our worship. Ano? Iba kasi yung sinasabi na presence ni God, iba yung sinatabi din natin na manifest presence ni Lord. Magkaiba yon. Ano? Sinabi ko na to sa Wednesday service. At yun pong inaasam dapat natin. Kasi yung presence ni God, nasa atin po yan. No? Maramdaman man natin o hindi, ay nasa presensya tayo ng Panginoon. Kasi pangako ng Panginoon yan eh. Amen po ba? No, kaya lang minsan hindi natin naramdaman kasi baka matigas ulo natin. Maramdaman mo ba ang presensya ng Diyos kung umano ka kuwari, tumutuma ka? Presensya ng Diyos ba yan? Di ba? Or hayagang nagsisinungaling ka? No, presensya ng Diyos, hindi din naman. No, pero nandun ang ating Panginoon. Amen po ba? No? Pero ang manifest presence, iba yon. Ito yung makapangyarihang presensya ng ating Panginoon na usually nararamdaman natin pag nagtitipon-tipon tayo katulad dito. Na yung manifest, pag nag-awitan tayo, di ba parang nasa heaven ka, no? Parang napaluha ka kasi naramdaman mo na parang nasa piling mo ang Panginoon. Tama po ba ako? Oo, ganun po. No? Kaya minsan ay inuudyukan ka ng Santo Espiritu sa panalangin mo,
Tapos, sinasabi ng Panginoon sa iyo lahat ng mga dapat mo i-correct. Tapos na-realize mo na mali ka. Na manifest presence ng Panginoon. Napaiyak ka, no? Na-convict ka. Manifest presence ng Panginoon. No? Yung sakit ay masakit yung tuhod mo kanina, no? Masakit ang ulo mo kanina. Pero nung nagpuri ka sa Panginoon, wala manifest presence ng Panginoon. Yun ang inaasam natin. Amen po ba? Yung makapangyarihang pagkilos niya. And when there is peace, no, there is this presence, manifest presence of the Lord. There is what we call shalom. Yan po yung Hebrew word ng tinatawag nating presence, ng peace, no? Shalom. No, sa Greek naman, ang tawag dito ay Irene or Irene. Ayan, ang ibig sabihin ng shalom or peace, wholeness, completeness, fulfillment, inner rest, harmony, prosperity, without deficiency or lack, reflecting a positive state of being in all aspects of life. Yan po yung shalom. No? Secondly, no, ang shalom pwede rin itong greeting, no, wishing someone completeness and prosperity. Kaya pag nagkikita minsan tayo ng magkakapatid, pwede ninyong batiin yung kapatid nito ng shalom. Ibig sabihin, peace be with you. Yun po yung ibig sabihin nun. Okay, sa New Testament naman, ang ginamit na word ay erin, now which often refers to the peace that comes through faith in Jesus Christ. Kaya tinatawag si Jesus Christ na Prince of Peace, Lord of Peace, God of Peace. No, kasi siya yung nag-reconcile sa atin sa Diyos. No, 'di ba sa Romans, 'di ba, nakalagay doon, the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Parang ganoon, no? Parang ganoon din yung peace, no? Ito po ay kaloob kasama ng pagtanggap natin sa Panginoon. Kaya dapat iniingatan din natin ito, no? Iniingatan din natin ito, parang salvation din. Iniingatan din natin ito. No, often refers to the peace that comes through faith in Jesus Christ. At pwede din siyang, it could represent state of tranquility, harmony, and reconciliation. Di ba? Sabi ko nga kanina, yes, it is personal peace. No, it is a peace na gift na galing sa ating Panginoon. But we have a responsibility. Amen. Alam ba natin yung responsibility natin is to keep, no? I-keep natin ito, yung peace natin ito na maghari sa ating mga buhay. Amen po ba? Kasi it is a very precious commodity, no? Sabi ko nga sa aking preaching last 2 weeks ago, yung total security nang gagaling yan sa Panginoon. Ano, may kinalaman yun sa peace. No? Kasi hindi tayo magkaroon ng peace kung wala tayong security. No, at ang security na yun ay galing mismo sa ating Panginoon. Hallelujah. Palakpakan naman natin ang Diyos bago tayo mag-end. Ito po yung last verse ko. Sabi diyan sa Isaiah 26:3-4, no, you will keep in perfect peace, no? Sabi diyan, yung Diyos na mismo, no, yung magki-keep ng perfect peace na yan to those whose mind are steadfast. No, matibay. Because they trust in you. Trust in the Lord forever, for the Lord God is an everlasting rock. No, ito po yung Tagalog version niya para mas ma-appreciate natin. Binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga may matatag na paninindigan. No? Yung hindi sumusuko. No, alam niyo po yun na sometimes tayo po ay nag-iiba ng ugali, nag-iiba ng paninindigan pag nakaranas na tayo ng storm sa buhay. Amen po ba? Pag dumadanas tayo sa mga bagay na ito, parang nag-iiba yung atin pong pananaw. Dapat matatag ang paninindigan. Matigas dapat ang ulo natin sa Panginoon. Amen?
Na yung talagang kahit anong mangyari, kahit pa ako ay gutay-gutay na, kahit na ano pa yung nangyari dyan sa aking, kahit na chop-chop na yung paa mo, kailang praise the Lord. Amen? Kailangan manindigan tayo ng matatag sa Panginoon at sa Kanya magtitiwala. Magtitiwala tayo kay Yahweh magpakailanman, sapagkat ang Diyos na si Yahweh ang walang hanggang koblihan. Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah. So now, tatanungin ko kayo, no? Saan kayo doon sa tatlo? No? Are you in the storm today? Or you just come out or came out of the storm? Or are you heading towards the storm? Kayo lang po yung makakatanong nun, makakasagot nun. Amen po ba? Amen. At today, I want everybody to stand at ipag-pray ko po kayo. Hallelujah. Hallelujah. Can I request everyone just to raise their hands to the Lord? No? Pwede ba itaas natin yung ating mga kamay sa ating Panginoon? Tanda na talagang i-acknowledge natin na yung kapayapaan na inaasam natin ay galing sa Kanya. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Lord, you see, Panginoon, nakikita mo, O Diyos, ang mga kamay na yan, Panginoon, extending towards heaven because we believe, Panginoon, that you are there, O God. And we are only your footstool, O God. Maraming salamat, Panginoon, for letting us realize once again how we need you, O God. We need you, Lord. Hallelujah. Kailangan ka namin, Panginoon. Kailangan ka ng iyong mga anak, Panginoon. We raise our hands acknowledging you to be the Prince of Peace, Panginoon. Kaya ano man ang sitwasyon ng aking mga kapatid ngayon, sila man, Panginoon, ay dumananas ngayon ng bagyo sa buhay, Panginoon. Oh, hallelujah. Nandun pa rin ang pangako mo na hindi mo sila iiwan at hindi mo sila pababayaan, Panginoon. In Psalms 91, Panginoon, sabi mo, Panginoon, ikaw ang aming tangkulan, Panginoon. Hindi mo kami pababayaan. Our families, Panginoon, ay proteksyonan mo, O Diyos. You will cover our family, Panginoon, with the heads of protection the same way you have protected your people as they wandered, Panginoon, in the wilderness, Panginoon. Kaya maraming salamat that as my brothers and sisters raise their hands today, Panginoon, you were showered that peace, that gift of peace, Panginoon, sa bawat isa sa kanila, Panginoon. Kapatid, tanggapin mo ang kapayapaan ng Panginoon. Tanggapin mo ang tagumpay ng Panginoon ngayong araw na ito sa iyong buhay. Hallelujah. Thank you, Lord, that today we could call you our Father because Jesus made us great sacrifice, Panginoon, to reconcile us, Panginoon, into you, Panginoon. And now we have peace in you, O God. Thank you, Lord. Hallelujah. Bless every families represented here, O God. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy mong pagkilos sa church na ito, Panginoon. Sa mga pamilya, Panginoon, na narito, God. Continue to bless them, Panginoon, with abundance, with prosperity, Panginoon, that you have promised your people, O God. Lalo-lalo yung mga sumusunod sa iyo. Sabi mo nga in 84:11 of Psalms, Panginoon, you will not withhold any good things for those whose walk is blameless, O God. Kaya patuloy kaming umaasa sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Church, as we sing this song of prayer, and I pray and I encourage you to shout your voice out loud as you sing this familiar song and make this your prayer. And if you are convicted by the Lord to come forward, if you are experiencing the storm right now, God is waiting for you in the altar. And even if you
you just came out from your storm, God is still waiting for you to say thank you and express your gratitude to Him. And if you are preparing for your storm right now, hallelujah, you still can come to the altar. Oh, hallelujah. Hallelujah. Asking for strength, asking for steadfastness, so that when trouble comes, lahat ng ito ay iyong mapagtagumpayan. Hallelujah. Lord, thank you for your presence today, God. Hallelujah. As we sing this song, I pray, Lord, that you honor every prayer. Hallelujah. That you heal every sickness. Oh, hallelujah. That you replace doubt with faith, Panginoon. And you replace, Panginoon, sadness with joy, Panginoon. Oh, hallelujah. Thank you, God, for your awesome presence. Hallelujah. Oh, hallelujah. Giving is part of worshiping. To all who desire to give, you may give your tithes and offering through online bank transaction. Details are provided below.